Wala pong anuman, tay. Nakangiti nitong sabi bago ito umalis sa harap niya para pumunta sa harap ng gate para magbantay. Nang makaalis ito, itinuon na ulit niya ang atensyon sa dalawa na halatang matagal nang magkakilala. Kailan mo ba balak umuwi talaga? May inaasikaso lang ako. Next month ay uwi na ako sa atin, Jordan. Wika ni Mirasol habang may hinahanap ang mga mata nito. Dahilan para iyuko niya ang ulo niya dahil baka makilala nito ang mga mata niya. Mabutit nakapunta ka ngayon sa birthday ni Tita Ara. Uuwi ka rin ba ngayon pagkatapos nito? Yeah. Gusto mo ihatid kita? Ayos lang ba sa'yo? Of course. Ihatid mo na ako maya-maya para hindi tayo gabihin. Okay. Thanks, Jordan. No worries, my princess. Wika na lalaking kausap ni Mirasol at pagkatapos ay sabay na nagtawanan ang dalawa. Kasintahan niya siguro ang lalaking kausap nito. Uy, sina Tita Sabana Tito Emmanuel oh. Napatingin siya sa mga taong paparating na itinuro ng kausap na Mirasol. Otomatikong nagsalubong ang mga kilay niya dahil kamukhang kamukha ni Mirasol ang mga ito. Iha? How are you? Tanong ng Ginoo kay Mirasol habang nakangiti. Mabilis na tumayo si Mirasol para salubungin ang mga bagong dating at pagkatapos ay niyakap nito ang mga iyon na mahigpit. Hello, Dad. Hello, Mom. How are you too? Sarkastiko siyang natawa dahil sa narinig niya. So, buhay pa pala mga magulang nito? Alin kaya ang totoo sa mga sinabi nito sa kanya? Mabutit nakapunta po kayo dito. Kahapon pa kami nandito, anak. We just wanted to surprise you kaya hindi muna kami nagpakita sa'yo. Anyway, uuwi ka na ba sa asyenda natin? Namimiss ka na ng mga tauhan natin eh. Wika ng ginang naging dahilan ng pagturo ng mga luha ni Mirasol. Kailan ka ba talaga uuwi sa atin? Next month po siguro, Mommy. Okay. Tita, Tito, sana po habang wala si Mirasol ay gumawa na po kayo ng kapatid niya para kahit hindi siya umuwi ay may isa pa. Natatawang sabi na lalaki dahilan para hampasin ito ni Mirasol. Wala nang pag-asa na masundan pa ako dahil matanda na ang mom at daddy ko. Isa pa, baka mabugbog ko lang kapag kasing kulit mo magiging kapatid ko, Jordan. Shh! Kayo lang maingay sa paligid para kayong mga bata. Saway ng Ginoo sa dalawa. Nang lapitan siya ng guard ay sinabi niya na uuwi na siya dahil wala ng dahilan para magtagal pa siya roon. Sapat na sa kanya na malaman niya na buhay ang mga magulang nito at wala itong kapatid. Ang pagiging mangkukulam na lang nito ang wala pang kumpirmasyon kung totoo nga ba iyon o hindi. Malamang hindi rin iyon totoo pero syempre kailangan niya pa rin ng ebidensya. Iho, alis na ako. Wika niya sa guard sa boses matanda. Maraming salamat sa kabutihan mo. Uuwi na po kayo? Halos hindi po nabawasan ang pagkain na binigay ko sa inyo eh. Okay lang po ba kayo, tatay? Medyo sumama kasi ang pakiramdam ko kaya gusto ko nang umuwi. Pasensya ka na talaga. Gustuin ko man tumagal muna ng konti, hindi ko na magawa. Ayos lang po, tay. Halina po kayo at ihatid ko po kayo sa labas. Alam niyo po ba ang daan pa uwi? May pera po ba kayo? Susunduin ako ng apo ko sa sakayan, iho. Ganun po ba? Oo. Bago siya tuluyang makalabas ng gate ay nilingon niya ang apat na tao na masayang nagkukwentuhan. Kumuyom ang kamao niya dahil sa sobrang inis sa babaeng pinagkatiwalaan niya pero ubod pala ng sinungaling. Ingat po kayo, tay. Bili ng gwardya na sinagot niya na isang tango bago siya dahan-dahan na humakbang palayo. Nang makalayo-layo siya ay saka siya umalis ng lakad at kasabay noon ay tinanggal na rin niya ang suot niyang wig bago siya sumakay sa taxi pauwi sa bahay niya. Pagdating niya sa bahay niya ay kumuha siya ng beer sa ref at pagkatapos ay umakyat siya sa kwarto niya. Saan kaya dinala ng babaeng yun ang pera niya na in-advance nito noon na sinabi nito na ipapadala sa mga kapatid nito? Sa bagay, may mali din siya dahil hindi siya kumuha ng private investigator para alamin ang buhay nito. Alam kaya ng mamay niya ang totoong pagkatao nito? O kagaya niya iniloko din ito ni Mirasol? Hindi niya akalain na maloloko siya na isang babae lang kaya natuwa siya ng pagak. Ano kayang motibo nito para mag-apply ng trabaho sa kanya? Sa dami ng tanong na pumapasok sa isip niya, kaya hindi niya namalaya na marami na palang naiinom niya. Sabi nga nila matalino man ang matching ay naisahan din. Hindi niya ipapaalam na alam na niya ang ilan sa pagkakakilanlan nito. Sasabayan niya ang trip nito hanggang sa ito na mismo ay maglahad ng totoo sa kanya. Every action has an equal and opposite reaction, kaya hindi niyo ito hahayaan na parang wala lang ang lahat dahil parurusahan niya ito sa paraang alam niya, lalo na kapag nadiskubre niya na hindi ito mangkukulam. Sir Kevin, uminom po ba kayo?
Bakit po kayo naglasing? Nakainom siya pero hindi siya lasing dahil alam niya pa kung anong oras ito dumating. Alauna na ng madaling araw. Kumain ba kayo bago uminom? Kung hindi pa, may dala po akong pagkain dito. Lumuhod ito sa harapan niya habang siya naman ay nakasandal sa sopa. Saan mo binili yan? Tanong niya kahit alam niya naman kung saan galing ang mga dala-dala nito. Binili ko po iyan para sa inyo. Wika nito. Ang sweet mo naman. Anya at matabang na natawa. Yan ba yung sinabi mo na bibilhin mo kanina? Opo. Pinipilahan po kasi yan eh. Napanood ko po kasi sa TV na trending yan ngayon kaya pinuntahan ko kaagad. Oh, I see. Ipaghahain ko po kayo para makakain po kayo. Nang akman tatayo ito, hinawakan niya ang braso nito. Ay, iinitin ko muna pala mga ito. No need. Salamat na lang pero matutulog na ako. Anya sabay tayo. Nang akmang aalalayan siya nito, ipinigilan niya ito gamit ang isang palad niya. Don't worry, I can manage. Pagdating niya sa kwarto niya ay pabagsak siyang humiga. Ang gaan ng pakiramdam niya pero ang bigat ng puso niya. Hindi pa man siya nagtatagal sa loob ng bigla siya nitong sundan. May dala-dala itong tabo at saka bimpo. Matutulog na ako kaya lumabas ka na. Walang emosyon niyang sabi. Besides, I can take care of myself. Nang akmang pupunasan nito ang mukha niya, iniiwas niya ang mukha niya. Huwag po kayong malikot para mapunasan ko kayo na maayos. Wika nito na kagaya niya ay seryoso din. Alagaan mo sarili mo dahil wala nang iba niyan. Huwag niyo na pong gayahin si Sir Mateo na lagi nalang umiinom kahit hindi pa kumakain. Mirasol, may picture ka ba ng mga kapatid mo? Pwede ko bang makita? Biglang naitanong niya. Kamukha mo rin ba sila? Wala pa akong dalang picture nila, sir. Yung picture ng amang at inang mo, meron ka ba? Wala din po. Wala po akong naitabi ng picture nila. Bakit po? Wala naman. Pinahinto niya na ito sa ginagawa nitong pagpunas sa kanya. Sige na, lumabas ka na. Ayos na ako. Salamat sa pag-aalaga. Simula ngayon, huwag mo na akong alagaan para hindi ako masanay. Good night. Hindi ito nagsalita bagkus ay tinatigan siya nito pero wala siyang balak makipag eye to eye. Kaya humiga siya patalikod para maisipan nito na lumabas na lang. Sir, galit po ba kayo? Pag ko ay tanong nito, may nagawa po ba akong mali? Wala naman. Kung ganoon bakit po malamig ang pakikitungo niyo sa akin kung wala akong nasabi o nagawa? Masakit na kasi ang ulo ko. Pag alis mo kasi kanina ay marami akong ginawa. Sa katunayan nga niyan, halos kapapahinga ko pa lang. Wala naman na kasi akong gagawin kaya naisipan kong uminom. Sige na, lumabas ka na. Pahinga ka na rin dahil alam kong pagod ka sa pinuntahan mo. Okay. Inayos nito ang pagkakahiga niya bago ito lumabas. Good night. Aalis ka ba ulit bukas? Tanong niya habang nakataliko dito. Kung aalis ulit ito ay kailangan niyang maganda ulit. Hindi ko pa alam. Bakit? Wala naman. May pupuntahan kasi ako bukas pero kung aalis ka bukas, hindi na muna siguro ako aalis. Hintayin na lang kitang dumating bago ako umalis. Kayo pong bahala. Hindi po ba talaga kayo kakain? Masarap pa naman yung dala ko. Sayang naman kung mapapanis lang mga yun. Ilagay mo na lang sa rep para hindi mapanis. Bababa na lang ako kapag nagutom ako mamaya. Umakto siya na inaantok na para lumabas na ito. Sige. Paglabas nito ay kinuha niya ang laptop niya para tingnan kung anong gagawin nito sa ibaba. Mula sa screen ng laptop niya ay nakikita niya na inaayos nito ang dinala nitong pagkain na binili ko noon nito. Hindi nagtagal ay isa-isa nito nilagay iyon sa rep at pagkatapos ay pinatay na nito ang ilaw at naglakad na palabas. Ang akala niya aakyat na ito para matulog sa kwarto nito pero sa sala ito tumuloy at doon humiga habang tulala. Halatang malalim ang iniisip. Siguro nag-uumpisa na ito makaramdam ng guilt dahil sa mga ginagawa nito. Nang makita niyang tulog na ito, sa sofa ay sa kanya lang inok ang laptop niya at pagkatapos ay humiga na din siya. At dahil alam niyang malamig sa ibaba, naisipan niyang dalhan ito ng kumot kaya bumangon ulit siya. Kakalimutan niya muna ang inis niya rito ngayon dahil marami pa naman pagkakataon para bigyan ito ng leksyon. Maingat niya itong nilagyan ng kumot para hindi ito magising pero bigla ito nagmulat ng mga mata kaya nagulat pa siya. Bakit po nandito kayo? Nilagyan lang kita ng kumot. Formal niyang tugon. Aakit na rin ako. Dito ko na lang matulog. Tabi na lang tayo. Hindi na. Doon na lang ako sa kwarto ko. Hindi naman tayo magkasintahan o mag-asawa para magtabi sa iisang higaan. Maiwan na kita. Kung noon ay napipilit pa siya nito, ngayon ay malabong-malabo na dahil hindi niya alam kung ano ang totoo at kung ano ang hindi sa pagkatao nito. Ayaw mo ba talagang kumain?
Yung pagkain na iniwan ko sa'yo kanina walang kabawas-bawas. Tapos ayaw mo rin kainin yung dala-dala ko para sa'yo. Sa pagkakataong ito, inilingon niya ito at nakaupo na ito at matama na nakatitig sa kanya. Ipaghahain kita kung gusto mong kumain. Tara sa kusina. Tuluyan na itong tumayo at nauna na papunta sa kusina kahit sinabi niya na hindi siya kakain. At dahil nga malaki ang inis niya sa mga taong sinungaling ay imbis na sumunod dito ay umakyat na siya sa kwarto niya para matulog. Cold treatment ika nga. Kapag napatunayan niya na hindi ito mangkukulam, ay mas malala pang ipararanas niya sa babaeng ito. Sir, pakibukas po ng pinto niyo. Kung ayaw niyo pong kumain sa kusina, dyan na lang po kayo kumain sa kwarto niyo. Malakas nitong sabi sa labas ng pinto ng kwarto. Napabugas siya ng hangin bago ito pabalyang pinagbuksan ng pinto. What? Kain na po. Hindi nga ako kakain. Anya't hindi pinansin ang mga mata nitong nagtatanong. Hindi ka rin makulit no? Bababa ako kapag nagutom ako at hindi na ako bata para alagaan mo. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo kinakain ng mga to. Pagmamatigas dito. At wala akong pakialam kahit magalit ka pa sa akin. Iwanan mo na lang dyan. Lumabas ka na. Wika niya sa seryosong tinig dahil hindi talaga siya natutuwa sa presensya nito ngayon. Palalabasin na sana niya ito nang makitaan niya ito ng mga galos sa braso at tuhod nito. Ngayon niya lang napansin ang mga iyon. Pag alis nito kanina ay alam niyang wala itong galos kahit na isa. Ano nangyari dyan? Hindi niya mapigilan tanong. Ba't may mga galos ka? Nawalan kasi ng preno yung sinasakyan kong taxi kaya pinili kong tumalon. Kaya sa hintayin na sumalpo kami. Ayos naman ako pero yung driver, medyo hindi maganda ang lagay. Kaya ka ba ginabi? Tumango ito. Kanina pa sana ako nakauwi kung hindi lang nagkaroon ng aberya. Dadalhin niya sana ako sa ospital kaya lang tumanggi ako at sinabi ko na ayos lang ako. Isa pa, nagamot na rin naman ako at nalinisan na rin itong mga sugat na natamo ko. Kapag kasi nagtagal ako doon ay baka masayang lang itong mga pagkain na dinala ko para sa'yo. Ayaw mo ba talagang kumain kahit konti? Kain ka na. Masarap ang mga ito, promise. Sige na, kakain na ako. Hindi niya alam kung mainis ba siya, magagalit, maawa o mag-aalala dito. Imbis na ito ang mag-guilty ay mukhang nababaliktad pa yata. Kinakain kasi siya ng konsensya sa mga oras na ito. Ikukuha lang kita ng tubig. Sabi nito, inilapag muna nito ang tray sa ibabaw ng kama niya. Ako na. Presenta niya. Ako na lang, kumain ka na dito. Huwag kang makulit. Sinigawan na niya ito dahil medyo pinapairal nito ang kakulitan nito. Ako na sabi eh. Galit ka ba? Oo. Ba't hindi mo ako tinawagan? Alam ko kasi na nagtatrabaho ka. Marami na nga ako atraso sa'yo tapos dadagdagan ko pa. Kung tinawagan kita baka ikaw naman mapahamak dahil sa pagmamadali mo. Ayos lang na wala kang alam dahil kung nagkataon na alam mo nangyari sa akin, ay baka ikaw naman na madisgrasya lalo pat nakainom ka pala. Sa tingin mo ba makakatulog ako kapag napahamak ka? Mas gugustuhin ko pa na ako madisgrasya kaysa ikaw. Yumuko ito't pasimpleng pinunasan nito ang mga luha nito gamit ang suot nitong damit. Habang buhay kong sisisihin ang sarili ko kapag may nangyari sa'yo. Dahil kung hindi ako pumasok sa kumpanya mo bilang secretary mo, ay hindi naman sana magugulo ang buhay mo. Bakit? Bakit mo nasasabi mga bagay na yan? May ginawa ka ba na alam mong ikagagalit ko? May tinatago ka ba? Panunubok niyang tanong. Kung meron, ano yun? Ha? Wala naman. Sigurado ka? Oo. Talaga? Sigurado ka? Wala talaga? Wala kang sekreto na itinatago sa akin? Wala po talaga. Talagang pinaninindigan nito ang pagsisinungaling. Okay, sabi mo matulog ka na para makapagpahinga ka at para gumaling na yung mga sugat mo. Pwede ba dito ako matulog? Diyan nila ako sila paghihiga kung ayaw mo na sa kama mo ako umiga. Pwede rin na, dyan ako sa couch. Bahala ka kung saan mo gustong matulog. Basta huwag kang tatabi sa akin. Kailangan niyang pairalin ang pagiging abogado niya sa pagkakataong ito para alam nito na walang puwang sa puso niya ang mga sinungaling na tao. Kagabi hinayaan niya na matulog si Mirasol sa kwarto niya pero hindi niya ito pinahiga sa kama niya. Kaya doon ito sa couch humiga. Ang ginamit nitong kumot kagabi ay maayos na nakatupi sa ibabaw ng couch at nakapatong din doon ang dalawang una na ginamit nito pero ang taong gumamit ay wala na doon. Habang pababa siya ng hagdan ay napansin niya na naiba ang ayos ng bahay niya.
Mas naging maaliwalas kasi ito ngayon kumpara noon. Napakalinis din ang bahay niya kahit saang sulok siya tumingin. Si Mirasol bang may gawa nito? Nasaan kaya siya? Tanong na isipan niya nang hindi niya ito makita sa paligid. Bakit kaya nilinis nito ang buong bahay? Ano kayang nakain ng babaeng yun? Kahit sa labas ay napakalinis din. Ni isang tuyong dahon ay wala siyang nakikita na pakalat-kalat sa lupa. Ibang klase. Sobrang sipag naman yata ng secretary niya ngayon. Good morning, sir. Kanina pa po ba kayo gising? Nakangiti nitong tanong sa kanya habang pinagpapawisan ito. Saan ka nagaling? Tanong niya dahil ang dumi ng suot nitong damit. Anong meron? Danilagan ko lang po yung mga tanim mong gulay sa likod. Natapilo kasi ako kanina tapos nasubsob ako kaya heto ang dumi ko sobra. Yung sugat nito sa tuhod ay ubod ng dumi kaya sigurado may infection nito kapag hindi nito nalinisan iyon agad. Bait mo naman. Iniisip ko tuloy na baka kaya ka nagsisipag ngayon ay dahil baka may ginawa kang masama. Hindi kasi ako natulog. Magdamag akong hindi nakaramdam ng antok kaya imbis na pilitin ko ang sarili ko na matulog, ay nilinis ko na lang itong bahay mo. At dahil wala na akong gagawin ay bigla na lang pumasok sa isip ko na daligan yung mga tanim natin gulay sa ibaba. At idinamay ko na rin yung mga gulay na itinanim mo dyan sa likod. Sa tingin mo ba? Natutuwa ako ngayon sa mga sinasabi mo? Hindi ko alam. Imbes na matuwa ay pinakita niya rito na kahit konti hindi siya natutuwa sa mga ginawa nito. Sigurado kasi siya na meron itong kwento sa likod ng kasipagan nito. Get inside and clean yourself, will you? Hindi ako natutuwa ngayon lalo na kapag na-infection ka. Kaya maligo ka at pagkatapos ay linisan mo yung sugat mo dahil baka dyan ka mayari. Nakaligtas ka nga sa aksidente pero sa infection hindi. Sige, maliligo na ako. Maamo nitong tugon. Kung sa ibang pagkakataon ay baka inirapan pa siya nito at mariin na nagmatigas. Nakakapanibago talaga. Hindi talaga siya sanay. May iwan na muna kita. Ay, siya nga pala. Yung mga tanim natin sa ibaba, medyo tumangkad na sila. Ang galing. Ang bilis nilang Alam ko. Putol niya kahit ngayon pa lang niya titingnan ang mga itinanim nila. Ang excitement na nakapaskil sa mukha nito ay biglang naglaho. Araw-araw ay nandun ako kaya alam ko. Ganoon ba? Lahat na nangyayari dito sa bahay ay alam ko maliban sa'yo. Bahaging niya. Hindi ko kasi alam kung saan ka nagpupunta araw-araw at kung sinong taong nakakasama mo. Ha? Ano pong ibig niyo sabihin? Napakagaling talagang umarte. Wala. Sige na, maligo ka na. Sige. Playing innocent ha? Until when? Huwag lang talaga niyang malalaman na hindi ito mangkukulam dahil siguradong makakagawa siya ng kasalanan na ngayon niya lang tiyak na magagawa. Pagpasok nito sa loob ng bahay niya, pumasok na din siya pero sa kusina siya pumunta. Pagdating niya roon ay may mga pagkain na rin na nakahain sa hapagkainan. Animoy isa siyang hari dahil sa mga nangyayari ngayon. Umupo na po kayo, sir. Sandali at ipagtitimpla ko po pala muna kayo ng kape. Ba't hindi ka pa naliligo? Hinugasan ko na lang po muna yung sugat ko. Tapos pinalitan ko na rin yung damit ko. Mamaya na lang puntang hali ako maliligo. Bakit? Dahil may pupuntahan ka mamaya kaya mamaya ka na lang maliligo? Hindi po. Hindi po ako aalis ngayong araw. Nito habang ipinagtitimpla siya nito ng kape para sa kanilang dalawa. Pinigilan niya ang sarili na ismiran ang babaeng kaharap niya. Nasobrahan na kasi ito sa galang at napakamalumanay na rin itong magsalita. Anong gagawin mo pagkatapos nito kung hindi ka aalis ngayon? Himalaya yata na wala kang lakad ngayon. Yung kwarto ko naman po nga ayusin ko at pagkatapos ay yung kwarto nyo naman pati na rin yung guest room. Pahayag nito. Meron tao na naglilinis sa bahay ko kaya di mo kailangan gawin ang mga bagay na iyon. Pagkatapos mong kumain, magpahinga ka tapos matulog ka dahil baka magkasakit ka. At kapag nagkasakit ka, wala mag-aalaga sa'yo dahil busy ako sa trabaho. So please, take care of yourself because I can't take care of you dahil sa dami ng ginagawa ko ngayon. Mahaba niya litaan niya dito. Clean your wounds carefully dahil baka yan ang magbigay ng sakit sa'yo. Sige, kumain ka na. Formal niyang tugon habang sinisimsim ang kape na ibinigay nito sa kanya. Go, sir. Hindi ka pa ba kakain? Huwag mo akong intindihin dahil may isip ako. Hindi mo ako kailangang intindihin sa lahat ng oras dahil hindi naman ako kulang-kulang na kailangan mo pang gabayan. Anya na may halong inis. Kumain ka na. Mamaya na ako kakain kapag tapos ka na. Dagdag niya sabay walk out na lang ang kape niya at tumiretso siya sa ibaba para tingnan ang mga tanim nilang dalawa doon na sinabi nitong malalaki na.
Pagdating doon ay nagtaka siya dahil may nakita siya na upuang kahoy na kasilapan ng single bed na pwede mong upuan o di kaya higaan kapag nagagawi ka dito sa ibaba. Sa gilid nito ay may nakasulat na exclusive for Mirasol and Kevin only. Ginawa ba ito kanina ng babaeng iyon kaya ba ubod ito ng dumi nang makita niya? Dito na lang po kayo kumain kung ayaw niyo akong kasabay. Wika ni Mirasol at mabilis na inilapag isa-isa ang mga pagkain na nakahain sa mesa kanina. Tapos na akong kumain kaya para sa inyo na itong lahat. Dugtong nito sabay alis. Alin kaya ang hindi nito naintindihan sa mga sinabi niya? Kasi sabi niya lang na mamaya na siya kakain pero isinunod pa rin talaga nito ang mga pagkain sa kanya. O Iha, anong problema at nakipagkita ka sa akin? Nang malaman niya kasi na dumating na mula sa ibang bansa ang ina ni Kevin, ay agad niya itong tinawagan para makipagkita at para makausap na rin ito. Nagkita sila nito sa isa sa mga mall sa Quezon City. Imbes na mag-dine-in sa isa sa mga kainan dito sa loob ng mall, ay nag-take out na lang sila dahil alam niya na mahaba-haba ang pag-uusapan nilang dalawa. Napagdesisyonan nilang dalawa na sa Rizal Park na lang mag-usap dahil gusto raw ng ginang na tumambay doon kahit saglit lang, na agad naman niyang sinang-ayunan. Tita, pasensya na po kayo kung tinawagan ko po kayo ngayon ha. Alam ko po na pagod kayo mula sa biyahe. Pero kasi hindi ko na po kaya magpanggap pa. Panimula niya. Ang bigat-bigat na po kasi sa dibdib, tita. What do you mean, Iha? Gusto ko na pong ihinto ang pagpapanggap ko dahil nakukonsensya na po talaga ako. Bakit? Sa totoo lang po, mabait ang anak niyo. Kaya ayoko na po siya lukuhin pa. Hindi po siya kagaya ng sinasabi niyo na babaero dahil kahit isang beses ay wala po akong nakitang babae na nakasama niya sa kama. Medyo masungit pong anak niyo pero hindi po siya babaero. Kasi kung babaero pong anak niyo, gaya ng sinasabi niyo na sana alam ko dahil halos 24 hours po kami magkasama. Puro nga lang trabaho ang ginagawa ng lalaking yun eh. Ang ibig mo ba sabihin nagkamali lang ako? Tumango siya. Parang ganoon na nga po, tita. Bakit ganoon? Halos araw-araw kasi may babaeng umiiyak sa tapat ng gate ko at sinasabi na womanizer daw ang anak ko. Ibig sabihin, sinungaling ng mga babaeng iyon? Yun po ang pagkakaintindi ko, tita. So, anong gusto mong mangyari ngayon? Huminga muna siya ng malalim bago niya sinabi ang pakay niya. Ang dahilan kung bakit siya nakipagkita dito ay dahil ayaw na niya magpanggapa na isang mangkukulam. Alam niya kasi na iyon ang dahilan kung bakit laging galit sa kanya si Kevin itong mga nakaraang araw. Hindi lang yun, dahil ang lahat ng sinabi niya rito simula na umpisa ay puro gawa-gawa lang naman talaga. Ayoko na po magpanggap na mangkukulam, tita. Anya, ayoko na pong patuloy na lokohin ng anak niyo dahil isa po siyang mabuting tao. Hindi niya mapigilan na hindi maging emosyonal. Sa tuwing binabanggit niya kasi ang mga kapatid niya ay otomatiko siya nitong binibigyan ng pera para raw hindi magutom ang mga ito. Pag-uwi ko po mamaya, aaminin ko na sa kanya ang lahat. Aaminin ko na hindi naman talaga ako mangkukulam at buhay pa mga magulang ko. Idadagdag ko na rin na only child lang ako kaya wala akong kapatid kagaya ng lagi kong binabanggit sa kanya. Mahal mo na ba ang anak ko, Iha? Hindi niya alam kung bakit bigla siya nitong tinanong ng ganoon gayong napakalayo nito sa pinag-uusapan nilang dalawa. Saglit siyang natulala sa naging tanong ng ina ni Kevin. Siguro po. Hindi ko naman po kasi talaga alam kung ano ba talaga ang mga nararamdaman kapag nagmamahal ang isang tao. Dahil wala naman po akong karanasan. Ang alam ko lang, ay gusto ko siya lagi nakikita at nayayakap. Bahagya itong natawa at kalaunan ay marahan itong pinisilang kamay niya. Mabait ang anak ko pero makulit din paminsan-minsan. Hindi lang makulit dahil medyo matigas din ang ulo niya pero kahit ganoon, ay alam kong mahal ako ng anak ko at alam ko na kapag may babaeng dumating sa buhay niya, imamahalin niya iyon ng higit pa sa pagmamahal na kayang ibigay ng anak ko sa akin. Kaya kung mahal mo siya, ayos lang sa akin. Susuportahan kita kung saan ka sasaya. Kaya kung nahihiya kang umamin na may relasyon kayo, please don't. Hindi naman kasi ako tututol bago sa'y matutuwa pa. Po? Naku, wala po kami relasyon, tita. Lagi nga pong galit sa akin si Kevin itong mga nakalipas na araw eh. Lagi pong mainit ang ulo niya kahit wala naman akong ginagawa. I mean, wala pa po. Pero umaasa ka. Napanguso siya. Umaasa nga ba siya? Kundi lang. Natawa ito sa naging tugon niya. Wala namang problema kung umasa ka. Nakangiti nitong sabi na ngayon ay hinahaplos na ang likod niya.
Marahil ay gusto nitong pagaanin ang loob niya dahil nga kanina pa siya malungkot. Kaya siguro siya nagsusungit, dahil unti-unti ka na rin niya nagugustuhan. Ang mga lalaki kasi hindi yan vocal sa mga nararamdaman nila. Malalaman mo lang na mahal ka nila dahil sa mga ikinikilos nila. Meron po bang ganoon, tita? Curious niyang tanong. Nakakatakot pala siyang magmahal kung ganoon. Ang sungit niya kasi. Alam ko naman po na masungit na siya noon pa pero mas tumoble po ngayon. Triple pa nga eh. Style lang niya iyon para hindi mo mahalata. Anito at may ibinulong pa ito dahilan para manlaki ang mga mata niya. That's the easy way to know if a guy loves you. Naku, hindi ko po kayang gawin yan, tita. Anya sabay iling dahil ang swestyon nito ay hawakan niya raw ang pagkalalaki ni Kevin para malaman niya kung mahal siya nito. Kapag tumayo raw ang pagkalalaki nito, ibig sabihin mahal siya ni Kevin, pero kapag hindi raw tumayo, ay hindi siya nito gusto kahit konti. Anong kunik ng pagkalalaki nito sa salitang pagmamahal? Sa Tita Margarita talaga kung ano-ano itinuturo sa kanya. Ayoko po, tita. Natawa ito. Bakit naman? Doon mo malalaman iyon kung gusto ka na rin ng anak ko, iha. Naku, kahit hindi ko po malaman, tita. Giit niya. Sa oras na ginawa ko iyon, siguradong katakot-takot na parusang ipapataw niya sa akin. Sungit pa naman niya ngayon. Ngayon na nga po siyang umingiti eh. Halata naman na pinagtitripan lang siya nito dahil tawa ito ng tawa. I'm just joking, iha. Kahit naman po seryoso kayo, hindi ko pa rin po gagawin yun sa anak ni... Natigil siya sa pagsalita na mag-ring ang cellphone niya. Nang tingnan niya ay pangalan ni Kevin ang lumabas. Tita, tumatawag po si Kevin. Huwag po muna kayo magsalita ha. Sige na, sagutin mo na. Utos nito kaya agad niyang pinindot ang answer button. Na loudspeaker niya ang cellphone niya para marinig din ni Tita Margarita kung anong pag-uusapan nila ni Kevin. Where are you? Bungad na tanong sa kanya ni Kevin. Umalis ka ba? Umibili lang ako ng mga personal hygiene ko, sir. Uuwi na rin po ako pagkatapos kong mabili ang mga kailangan kong bilhin. Pagsisinungaling niya, nadagdagan na naman ang kasalanan niya. Kagagaling mo lang sa aksidente tapos gumala ka na naman? Nasaan ka ba ngayon? Susunduin na lang kita para hindi na maulit yung nangyari sa'yo kagabi. Bigla siyang nataranta samantalang si Tita Margarita ay nagkibit balikat lang habang mahinang natatawa. He cares about you. Bulong nito sa tabi niya. Di na kailangan, sir. Uuwi na rin po ako. Saglit na lang po ako tapos uuwi na po talaga ako. Okay. Nang hindi na ito magtanong pa ay saka siya nakahinga ng maluwag. Take care. Bye. Bye. Teka, kumain ka na ba? Hindi pa. Sabay na lang tayo kumain pagdating ko. Bibili na lang ako ng pagkain dito sa labas para pag uwi ko. Mamaya kakain na lang tayo. Do you have money? Meron pa naman. Okay, babayaran na lang kita pagdating mo dito dahil baka wala ka ng allowance. Ingat kang pauwi. Salamat. So paano, papatayin ko na to ha? Pipila na kasi ako para bayaran nito mga pinamili ko eh. Alright. Uwi ka na to't pinatay na ang tawag. Tita, uwi na po ako. Nagmamadaling niyang paalam sa ina ni Kevin pero umiling ito. Bukas mo na siya uwian, iha. Malapit lang dito ang kondo ko kaya kung pwede sana. Samahan mo muna ako ngayong gabi dahil wala akong kasama. Pero, sige na. Bukas ka na lang ng umaga umuwi sa bahay ni Kevin. Medyo masakit kasi itong balakang ko kaya harap akong maglakad. Uwi sana ako sa bahay ngayon pero napagdesisyonan ko na bukas na lang dahil pagod na ako. Inagaw nito sa cellphone niya at mabilis na in-off iyon. I-off natin para hindi ka kulitin ni Kevin. Siguradong magagalit sa kanya si Kevin pero kasi hindi naman niya kayang iwan dito si Tita Margarita lalo pat may edad na ito. Tita, wala pong kakainin si Kevin kapag hindi ako umuwi. Ganito na lang po, ihatid ko po muna kayo sa kondo niyo saka po ako uuwi. Naku, delikado na iha. Sige na, pagbigyan mo na ako. Isang araw lang naman ang hinihingi ko eh. Hindi nga isang araw kung hindi isang gabi lang eh. Hindi kasi ako sanay na walang kasama lalo na sa gabi dahil may edad na ako. Kaya sana'y pumayag ka na. Pakiusap nito na may kasamang pagmamakaawa. Kahit kinakabahan siya sa maaaring gawin sa kanya ni Kevin pag uwi niya bukas, ay mas pinili niya na samahan muna si Tita Margarita. Huwag ka mag-alala, iha. Imposible naman na hindi kumain ng lalaking iyon hanggat wala ka. Maniwala ka sa akin. Kakain niyon kapag nagutom yun. Tita, uuwi po ako na maaga bukas ha. Madaling araw po ako uuwi para pagising niya nandoon na po ako.
Okay, sige. Saan po ba bandang condo niyo rito? Uwi na po tayo para makapagpahinga na po kayo. Ayos lang ba sa'yo na umuwi na tayo? Ayaw mo bang maglakad-lakad muna? Saka na po tayo mamasyal ulit kapag naayos ko na po ang problema ko. Wala siyang karapatang magsaya hanggat hindi niya nasasabi ang totoo kay Kevin. Ako po mismo magyaya sa inyo kapag nagkataon. Isasama ko rin po ang mom at daddy ko para makapagkwentuhan po ulit kayo. Alas 3 pa lang na madaling araw ay gumising na siya para maligo dahil maaga siyang uwi sa bahay ni Kevin. Ngayon, bumili siya ng damit kahapon para meron siyang pamalit dahil wala naman siyang dala-dala. Hindi niya naman kasi inaasahan na dito siya matutulog sa condo unit ni Tita Margarita. Kaya naman pagdating nila kahapon sa condo ni Tita Margarita ay agad niyang nilabhan at pinatuyo ang damit na binili niya at yun nga sinuot niya ngayon. Tita, uwi na po ako. Imporma niya sa ina ni Kevin na kagaya niya maaga din itong gumising. Ayos lang po ba kung iwan ko na kayo dito? Kayo na po ba? May taong susundo sa akin mamaya alas 8 kaya huwag mo na akong alalahanin. Iya, siya nga pala, may naghihintay ng sakyan sa'yo sa ibaba na maghahatid sa'yo sa Antipolo. Binayaran ko na rin iyon kaya huwag mo na bayaran. Ingat ka sa biyahe. Tawagan mo ako agad kapag nakarating ka na. Salamat po tita. Pasensya na po kung kailangan ko na kayong iwanan. Matulog pa po kayo dahil maaga pa naman. Pag alis mo, matutulog ulit ako. Ingat ka ha. Salamat sa pagsama sa akin dito. Wala pong anuman tita. Ingat din po kayo dito. Bye-bye po. Hinalikan niya ang pisngi nito bago siya humakbang papalabas mula sa condo unit nito. Kapag ganitong wala pang traffic ay sigurado makakarating agad siya sa Antipolo. Manong, dito na lang po. Anyo sa taxi driver na makarating na sila malapit sa bahay ni Kevin.